Ligtas na ang mag-asawang pinagbabaril ng mga hold-upper sa Bulacan matapos silang mag-withdraw sa isang bangko noong Martes. Sa Maynila naman, dead on arrival sa ospital ang babaeng bank manager matapos tambangan ng riding in tandem. Narito ang report ni Tricia Sapra. Sa CCTV videong ito sa May Kawayan, Bulacan itong Martes, makikitang sinusundan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang SUV ng mag-asawang Rodelio at Irene Quidasol. Di na nakunan ng CCTV, pero sa sumunod na stoplight, bumabaraw ang dalawang lalaki at pinagbabaril ang sasakyan. Tinamaan sa likod at braso si Engineer Quidasol, isang OFW sa Middle East. Tama sa magkabilang braso at daplis sa mga tuhod naman ang tinamo ng kanyang misis. Sa stoplight ng Pandayan, along MacArthur Highway, bigla na lang merong sumulpot na lalaki sa likuran ko. Bang, 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 bang. Ang target ng mga salarin, ang bag ni Mrs. Quidasol. May laman kasi itong 10,000 dolyar na kawi-withdraw lang nila noon sa bangko, bukod pa sa nakatabing $3,000 at mahigit 10,000 pesos. Ang pera, ipambabayad daw sana nila sa bibilhing lupa. Nasa lap ko lang yung bag ito. Tapos, di ba pinagbabaril na kami. Binaril yung salamin. Ano tawag doon? Windshield ba yun? Oo. Nung mabasag na yung kwan, wala, kinuha lang ganun. Tinangay rin ang mga cellphone, passbook at time deposit certificates ng mag-asawa. Maaring may tumimbre nga na gano'n from the bank. Paano nila malalaman? Natunton ang sasakyan ng iba pang kasamahan ng mga suspects sa isang safe house sa Cabuyao, Laguna. Nakuha rin doon ang bag ni Mrs. Quidasol at isang kalibre 45 baril. Kaya po namin sinasabi na sila po talaga yung grupo na nanghold up po dito sa aming area. Dahil po sa na-recover po namin sa kanila ang mga passbook ng isang biktima. Ang mga salarin miyembro raw ng tinaguriang Kambal Kulot Group na nambibiktima rin sa Laguna at Cavite. 4 sa mga suspect ang arestado, pero nakatakas ang leader nilang si Wilfredo Panugalinga alias Kulot at ang kanyang kapatid. Ang babaeng kabilang sa mga naaresto, partner daw ni Kulot, na siyang tagamanman sa loob ng bangko at taga-timbre sa grupo. Yung po yung mismo pumapasok sa bangko, then siya po yung nagtitips, parang tipster po, kung sino po yung nakikita niya na nagwi-withdraw ng malaking halaga at tinitiks po niya. Patuloy ngayong tinutugis si Kulot. Sa Maynila, patay ang bank manager na si Rosemary Gatan ng pagbabarili ng dalawang lalaking riding in tandem. Habang pumasok siya sa pinagtatrabahuhang bangko sa Taft Avenue, naisugot pa siya sa ospital pero dead on arrival na siya dahil sa tama ng balang tumagos sa kanyang leeg. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang iniimbestigahan ang pamamaril. Wala rin daw CCTV sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Palaisipan naman sa mga kaanak ng biktima ang motibo sa pamamaslang. Sana naman magkaroon ng positive result ang ginagawa ng pulis. Walang kalaban-laban yung tao. Basta wala may bumaril. Tricia Sapra, GMA News.